Sa gitna ng panawagan ng DOH para sa total vape ban, nabuking sa Senado na may mga produkto na nahaluan ng umano'y delikadong droga. Ang masaklap, mga menor de edad ang pangunahing target nito. Yan ang agenda report ni Hannah T. Posibleng may cannabis ang ilang vape sa bansa. Yan ang isa sa lumitaw na impormasyon sa isang Senate Health Committee hearing ni Senator Risa Ontiveros. Tinalakay nila ang mga panganib ng vape sa users nito, lalo na sa mga kabataan. At mas nakakabahala pa, may mga vape cartridges o tinatawag na carts na pre-filled with cannabis-infused oil or other concentrates gaya ng hexahydrocannabinol. Meron din pong nakikita na VEA, ito po yung usual na mention, the vitamin E acetate present in 132 of the vaping fluids that contained cannabis oil. And VEA is associated po for E-valley, which is the main disease that is associated with e-cigarette or vape usage. Sa ASEAN region, Pilipinas, Malaysia at Indonesia na lang daw ang nagre-regulate sa vape use at hindi ito binaban. Total vape ban ang panawagan ng DOH sa ngayon. Ayon sa ahensya, mataas ang nicotine dependence ng e-cigarette users. Isang dahilan ang humigit kumulang 16,000 flavors umano na patok sa mga kabataan ngayon. Nagdudulot ito ng chronic cough, bronchitis at lung cell toxicity. Nasurpresa raw ang Lung Center of the Philippines na aware ang mga kabataan sa grade 7 to 9 pagdating sa flavors ng vape, mula yan sa chocolate hanggang strawberry flavor. Meron din umanong cookies and cream at pistachio. Nire-review ng Senate Health Committee ang panukalang age restriction sa pagbili at paggamit ng vape products. Bahagi rin dito ang restrictions sa pagbebenta, gaya ng layo nito sa school perimeters at maging ang packaging para maiwasan ang description sa mga flavor na target daw ang mga menor de edad. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel.